Sa video na ito mga kapadyak, meron tayong i-unbox dito at i-frame check na frame from Dartmoor. Kung babalit ako yung Dartmoor Blackbird ko, ito yung isa sa gusto ko ipalit. Sa video na to, frame check natin. Unboxing, pero bukas na to. Shred like Thunder. Ito yung Dartmoor Thunderbird na Super Enduro. Yung Thunderbird, in the past, meron na tayo na frame check. Yun yung FR version or yung freeride version. Yun yung 27.5. Ito ang dito sa atin ngayon, ito naman yung 29er na considered as Super Enduro ni Dartmoor. So may slash naman, pwede siyang Enduro, pwede siyang Super Enduro. Bahala ka. Pero ano ba pag Super Enduro, siguro mas mataas na travel. May nakabox dito, di ko alam kung ano to. I think ito yung shock dito sa loob nito. Tapos ito yung frame. May freebie na cup. Tapos may kasama na ring headset kasi yung headset nitong frame na to kakaiba. Ito yung Dartmoor Storm intro na headset. Iba sukat nito kasi malaki yung pangilalim nito. Kaya di ka na mahirapan maghanap kasi meron namang ino-offer din si Dartmoor. May freebie pag bibili ka ng Dartmoor cup, bisikleta ba yung biyahe? Ganda. Ang colorway nito is Sandstorm. Paklong natin dahan-dahan kasi hindi sa atin. Ganda. Hindi pa nakakabit yung rear shock. Ito yung rear shock niya. X-Fusion, may kasama pang manual. Ito yung shock. X-Fusion coil shock, 450 pound-inch. May piggyback na. May low speed compression knob. May H3C. May 1, 2, 3 na position. Rebound dito sa baba. Hindi pa ako nakatry ng coil eh. Curious din ako sa feel ng coil. Ito na. Ito mga kapadyak yung Dartmoor Thunderbird Super Enduro. Nakalagay dito Thunderbird S Enduro. Dartmoor logo andito. Lightning dito na logo. Dito sa likod ng seat tube nakaprint. Aluminum frame material. Super Enduro frame. Medium size. Ang reach nito ay 460mm. Naka-indicate na dito. 29 inches na wheels. Travel is 170. Rear wheel travel niya. Ang shock ay 205 by 65 yung haba. Tsaka stroke. Tapos dito nakalagay shred like Thunder. Ride your way, syempre. Slogan ni Dartmoor yan. Dartmoor logo dito sa YouTube. So, yun lang yung nakaprint sa kanya. Malinis tingnan, minimalist. Hindi masyadong flashy yung graphics, yung decals. Simpleng-simple lang. Pag sinabing Super Enduro, alam ko ito. Kung Enduro, karaniwan, 160, diba? Tapos, mas mataas pa doon, Super Enduro. Ito kasi, 170. Yung rear wheel travel, pero according to Dartmoor, yung harap na suspension, pwede mong iset-up hanggang 190. Nasa sayo, so may setup ng 190. Ang kailangan mo ng napakalaking travel, big hits, gano'n. Kayang-kaya. Aluminum frame, check natin yung weight ng walang shock nang nakakabit pa tong yung plastic. Medyo mabigat yung ganito kasi sobrang burly ng tubings niya. Kaya kung pambaragan, matibay na matibay. Hindi pinokus ni Dartmoor na pagaanin kasi sa totoo lang, di naman ganun issue talaga. Kung for gravity ginagamit yung weight ng bike, di kailangan sobrang pagaanin. Itong frame nang wala pang nakalagay na suspension is 4.69 kilograms. May nakalagay pang ganitong plastic. Tapos yung axle nakalagay na rin. Itong shock, check natin yung weight ng shock. Weight ng rear shock is 720 grams or 0.72 kilograms. So, in total, halos nasa 5 kilos. Napakabigat ano. Pero, syempre, full suspension. Tapos, sobrang burly, super enduro, free ride, downhill. Almost downhill na nga itong papataan, itong Dartmoor Thunderbird. Head tube is tapered. May kasama ng headset. Pag bibili ka nito kasi mas maganda rin, Dartmoor na rin yung kunin mo. Dito, hindi siya zero stock. Wala nang kailangan impress na bearing caps dun sa headset. Ibabagsak mo na lang agad yung bearing. Iba nga lang yung head tube nito kaysa dun sa Blackbird. Yung Blackbird kasi 42-52. Yung bearings na swak. Dito, 42 sa taas, dito sa baba, alam ko mas malaki. Hindi siya 52. Pero may kasama na naman siya na Storm headset from Dartmoor din. Kaya mas okay na yun na rin yung pares nyo para sigurado pa kayo na matibay talaga. Kasi pag Dartmoor, may na-establish na rin naman na pangalan niya. Pagdating sa Gravity Aggressive Trail Ride. May butas pa rin dito sa gilid ng head tube na ini-screw. Cable routing. So dito sa kaliwa, may malaking butas siya. Same sa Blackbird. Merong clip na i-screw dito sa gilid ng head tube para hawakan yung mga cable para hindi siya magra-rub dito sa head tube. Pero ako hindi ko kasi ginamit yun sa setup ko. Lang okay naman kahit di mo siya gamitin or gusto mong gamitin nasa sayo. Tapos meron ditong malaking butas na meron siyang cable port na aluminum dyan. Lalagay mo dyan para makapagpasok ka ng dalawang cable. Pwedeng yung cable na yun is yung cable mo sa shifter or yung cable mo sa dropper or yung cable mo para sa rear brake mo. Pwede dito mo ipapasok. Tapos pagpasok dyan, lalabas siya dito sa butas dito sa gilid. Pwedeng pumasok dito, papunta sa dropper. Pwede mo papuntahin mo na dito. Pwede rin dito sa rear brake. Tapos meron pa siyang provision para sa external cable routing. Bahala ka na mamili kung anong gusto mo yung external. Pwede yung dropper yung external mo. Meron siyang kabitan dito. Pwede yung rear brake yung external mo. Nasa iyo. So, malaya ka kung anong setup yung gusto mong gawin sa cable routing niya. Tapos meron siyang mounting point para sa battle cage. Dito sa main triangle niya. Dito sa Blackbird, wala. Yun nga sana yung gusto ko doon. Para hindi na sana ako magdadala ng belt bag na may hydration bottle. Walang kabitan yung Blackbird kasi sobrang liit nung space doon sa main triangle niya. Dito sa Thunderbird, medyo yan, malaki na yung space. Pwede ka na maglagay ng
water bottle dito. Yung shock, di na natin kakabit. Ito ay Xfusion H3C. Coil shock for 50 pounds. Marami ng mga adjustment na pwedeng gawin. May rebound, may compression. Yung axle kasama na, through axle, boost up spacing. Yung RD hanger is UDH, SRAM UDH or SRAM Universal Derailleur Hanger. Yun nandito. So, napakadaling bumili. Hindi ka mahirapan kasi yung UDH, available siya sa mga bike shop. Tapos, kung gusto mo pang setupan to ng SRAM transmission, pwede. Naka-UDH kasi siya. Tanggalin mo lang yan. Disc brake mounting is post mount. Nandito sa labas. Kaya, madaling ma-access yung bolt ng calipers. Suspension design nito is yung tried and true na Horselink 4-bar suspension. Hindi yung kagaya ng Blackbird na naka-single pivot. So, dito, pwede siyang gamitan ng coil. Yung Blackbird kasi is hindi siya advisable na gamitan ng coil na rear suspension kasi linear yung travel nun. Dito, mas progressive yung suspension travel nito. Kaya dito, naka-coil siya. Yung Horselink, tried and true na rin naman yan. Napakadaming gumagamit yan. Bottom bracket niya is threaded, BSA threaded. Kaya napakadali ng install and maintenance. Tapos, meron pa siyang mounting point para sa ISCG O5 na chain guide or bash guard. Makakabitan mo siya. Laki ng bearings nyo. Itong Thunderbird na Super Enduro 2023, dalawa yung colorway na pwede mong pagpilian. Isang parang gunmetal gray, parang medyo grayish. Tapos ito yung Sandstorm, dalawa yung colorway nila. Ang Super Enduro according to Dartmoor is you are ready to hack whatever you want on the track. Gano'ng kalaki man yung feature na titirahin mo. Baliwala dito. 170 yung rear wheel travel niya. Tapos yung harap hanggang 190. So nasa sa'yo, kung gusto mo set up siya ng sagad na 190. Parang yun, konti-konti na lang DH na eh. Kasi usually sa DH sa 200. Horselink design, simple lang pero proven na naman yan yung 4-bar na suspension. According to Dartmoor, yung Enduro Team Rider daw nila is ito yung gamit, Thunderbird na Super Enduro. Both for downhill tsaka sa AWS races. Pwede nga daw, lagyan mo to ng dual crown na fork. Gusto mo siya i-set up ng freeride, pwede daw. Pivot points, inassure ni Dartmoor na steep yung axle niyan para talagang matibay. Tapos yung mga bearings, sealed na max type bearings. Kaya alam mo tatagal. Available na frame size, small, medium, large. Ito yung medium. Yung reach nung small, 435. Itong medium, 460. Tapos 485 naman doon sa large. Chain stay nila across all sizes is 435mm. So hindi sobrang haba. Head tube angle, 64. Seat tube length is 430, 450, 470. Fork travel na recommended, 180. Pero pwede mong sagarin, 190. Okay lang. Itong Dartmoor Thunderbird, kung saan makakabili, pwede kayong bumili sa Bisikleta Buen Viaje. Isa sila sa mga dealer ni Dartmoor. Napakadami niya rin pwede mo pagpilian. Iba pa mga bikes, iba pang mga Dartmoor frames. Available sa kanila, pwede kayong magtingin-tingin dun sa website nila. Ilalagay ko yung link dyan sa description. Nakalagay naman dun yung mga prices na din. Tapos may mga deals din sila. Pwede nyo i-check yung page na yun para sa mga na-i-sale nila. Ito recently na-i-sale nila to. From SRP na 95k naka-sale sa Bisikleta Buen Viaje, 79k. So kung gusto nyo mag-order nito, pwede dun na lang din sa kanila. Aside sa shop nila sa Las Piñas, meron na rin silang bagong bukas na branch sa Iloilo. Kung ano yung meron dun sa Las Piñas, pwede nyo makuha dun sa Iloilo branch. So kung taga Iloilo kayo, kung gusto nyo bumili ng frames sa kanila or bikes, tapos wala dun sa store dun sa Iloilo, pwedeng dalhin ni Bisikleta dun sa branch dun sa Iloilo. All items naman, kung ano makita nyo na nasa Las Piñas, pwede naman dalhin dun. Tapos kung sa website nila kayo mag-order, pwede nyo gamitin yung code na Anliahon. Kung nakapag-partner tayo sa kanila para mabigyan naman kayo ng konting discount. Kasi pag gagamitin nyo yung code na yun, magiging free shipping na. So magkano rin yung shipping pag ipapadala yung frames, diba? Or kahit anong items. Not sure lang kung applicable sa ibang items, pero pwede nyo gamitin yung code na Anliahon dun sa website ni Bisikleta Buen Viaje. Yung Hornet Pro din naka-sale ngayon from SRP na 25k, 23k na lang. Yun, available yun. May mga Bluebird pa sila naka-sale din. Dartmoor Primal meron din. Tapos mga 2.6 player, mga MRP forks. Yan yung ilan sa mga naka-sale. Tapos yung mga bikes din na i-sale na rin nila. Doon sa website nila, lagay dyan sa description or pwede nyo rin i-follow yung page nila sa Facebook, Bisikleta Buen Viaje. Para updated kayo sa mga promotions nila tsaka sa mga items na kinikerry nila. Isa rin naman sa matagal na rin na bike shop yan si Bisikleta Buen Viaje. Legit naman yan. Kaya kung dyan kayo mag-order, dyan na kayo mag-order. Kung may makita kayong item na need nyo na meron sa kanila, dyan nyo na-order din sa kanila. Ito is hindi to sa akin. Ibabalik ko to. Tiis muna ako dun sa aking Blackbird. Pero enjoy naman. Sobrang solid naman gamitin ng Dartmoor. Matibay naman. Maganda yung ride. Once na ma-set up mo lang yung suspension niya. Ang dami ka ng semplang dun pero buo pa rin siya hanggang ngayon. Basically, Thunderbird, pareho lang. Pareho lang ng itsura ng frame. Yung 29er, yung 27.5, nagkakaiba lang sa wheel size tsaka sa travel na pwede mong gamitin. So, nasa sa'yo na lang kung ano yung kailangan mo. Kung kailangan mo ng napakalaking travel, ito, 29er, pwede to. Na malaking wheel size, ito rin. May kabigatan nga lang dahil ginawang Berlin yung design niya. Pero, syempre, di ka na mabibitin sa travel kung need mo talaga ng ganong kalaking travel. So, depende sa ride na balak mong gawin. Or, sabi nga ni Dartmoor, room for error, napakalaki. Kung mag-error ka, liligtas ka ng travel mo, di ba? Ganun yung karaniwan nangyayari. Tapos dito, ang laki na ng clearance dito sa likod. Kung hindi nyo pa napanood yung video natin doon sa Dartmoor Thunderbird na 27.5,
3.5. Lalagay ko na din dyan. Panoodin nyo na lang din. Baka mas trip nyo yun. Or kung hindi kayo makapili between dun sa dalawa kung ano yung pipiliin nyo, check nyo na rin yung video na yan. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.